Hindi na nakalabas ng buhay ang tatlong batang magkakapatid at pinsan nilang sanggol matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Cebu City. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Banawa, Cebu City kaninang umaga nang biglang lamunin ng apoy ang ilang bahay. Sa kasagsagan ng sunog, napasugod galing trabaho ang padre di pamilyang si Melson na napahagulgol na lang sa tabi. Natrap pala sa isa sa mga nasusunog na bahay ang tatlo niyang anak. Agad namang rumesponde ang mga bumbero. Makalipas ang kalahating oras, isa-isa nang inilabas sa body bag ang bangkay ng tatlong bata na kinilalang sina Angelo Bayaton, 10 taong gulang, Kyle, 6 na taong gulang at Christina Grace Bayaton, 1 taong gulang. Natagpuan ang bangkay nila habang magkakayakap sa loob ng bahay. Bukod sa magkakapatid, nasawi rin sa sunog ang pinsan nilang si Amerizen Cabornay na 11 buwang gulang na sanggol pa lang. Nalapnusan naman at nagpapagaling sa ospital ang mga magulang ng sanggol na sinubukang iligtas ang kanilang anak at mga pamangkin. Lahat sila sunog talaga, sunog na yung katawan nila. Tapos yung isa, nakuha na sana ng ina niya, kaso nabitawan. Kwento naman ng kamag-anak ng mga biktima, kaaalis lang papuntang trabaho ng ama ng tatlong magkakapatid bago nangyari ang sunog. Lumabas din ang kanilang ina para mag-asikaso sa kanilang karinderya. Hindi raw makalabas ng bahay ang magkakapatid dahil nakarehas ang bintana ng kanilang bahay. Grabe sir, sakit talaga sir. Hindi namin alam kung nangyayari. Kailan sana akong maupos lahat yan. Pero may nagsawi pa. 7 bahay ang natupok at aabot sa ₱250,000 ang naitalang pinsala. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at kung kaninong bahay ito nagmula. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.